you'd have to be looking at me too, right? Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ngayon, ating matutunghayan ang pelikulang drama thriller na pinamagatang Obsession na ipinalabas noong 2019. You love me, Sonny. You know I do. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Larissa na naglalakad mula sa kanyang bukid patungo sa kanyang bahay. Isang lalaki naman ang sumunod sa kanya at nang papasok na si Larissa sa bahay ay sinunggaban siya ni Sonny at galit na nakatingin ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan siya ng lalaki na nakita siya nitong kasama niya si George. Ngunit sinagot ni Larissa ito na si George ay ang kanyang asawa. Ayon naman kay Sonny ay hindi na magtatagal dahil aalisin na nila si George sa kanilang landas at nagsimula na ang kwento sa umpisa. Si Sonny ay bumabiyahe sakay ng bus upang makahanap ng trabaho sa Louisiana. Bagong salta pa lamang siya sa lugar na iyon at walang tiyak na matitirhan. Bumaba siya mula sa bus at patungo sa isang talyer. Nang makarating doon, nag-apply siya ng trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, sinabihan siya ng may-ari na wala ng bakanteng trabaho doon. Umalis si Sonny sa talyer na masama ang loob at naglakad tungo sa syudad. Wala siyang kakayahang magbayad ng hotel na kanyang matutuluyan dahil wala siyang kapera-pera. Kaya umupo na lamang siya sa isang bangko upang umidlip. Isang matanda naman ang pasakay na sa loob ng kanyang sasakyan nang may isang lalaki ang sumalakay dito gamit ang kutsilyo. Nagulat ang matanda at sinabihan ng lalaki na huwag siyang sasaktan. Ngunit ipinagpatuloy pa din ng lalaki ang pag-atake na naging sanhi ng pagkasugat nito. Nakita ni Sonny ang tagpong iyon at nakialam na siya. Itinulak nito ang lalaki at inihampas dito ang kanyang dalang bag. Alam ng lalaki na mas malakas si Sonny sa kanya kaya tumakbo ito palayo. Pinasalamatan ng matanda si Sonny sa pagkakaligtas sa kanya. Napansin ni Sonny na may daplis ng saksak ang matanda kaya tumawag siya ng ambulansya. Habang tinatahi ang mga sugat na natamo ng matanda, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si George. Isang babae naman ang humahangos na dumating doon at ito ay si Larissa na asawa ni George at nag-aalalang niyakap ang asawa. Aktong papaalis na si Sonny, pinigilan ito ng matanda. Ipinakilala niya ito sa kanyang asawa at ipinaalam na si Sonny ang nagligtas sa kanya mula sa lalaking umatake sa kanya kanina. Pinasalamatan ni Larissa si Sonny at umalis. Pagkatapos noon, nagtanong naman si George tungkol kay Sonny at ipinaalam naman ng negro ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nang malaman naman ni George ang kalagayan ni Sonny, inimbitahan niya itong sumama sa kanyang bahay at iyon lamang ang tanging magagawa niya bilang pasasalamat. Habang naghahapunan sila, nagtanong si George tungkol sa dating trabaho ni Sonny at napag-alamang isa siyang magaling na mekaniko. Agad inalok ng matanda ang negro ng trabaho bilang kanyang mekaniko ng traktor sa kanyang bukid. Samantala, pasulyap-sulyap naman si Sonny kay Larissa dahil nagagandahan ito sa babae. Nang matapos na ang hapunan, nagtungo na si Sonny sa cottage sa katapat ng bahay ng mag-asawa at narinig niya ang mga ito na nag-uusap sa kanilang silid. Nag-aalala si Larissa sa asawa sa pagtanggap sa isang estranghero sa kanilang tahanan. Ngunit ipinaalala ni George na dati din silang mahirap. Idinagdag pa ng matanda na nais lamang niyang bigyan ng pagkakataon si Sonny kaya pumayag na din si Larissa. Kinabukasan, dinala ni George si Sonny sa kanilang garahe at ipinaliwanag ang tungkol sa magiging trabaho nito araw-araw. Lumipas sa mga araw, laging nahuhuli nila Sonny at Larissa na palihim silang nagkakatinginan sa isa't isa. Isang araw, habang nagtatrabaho si Sonny,
Naispatan niyang lumabas si Larissa sa kanyang sasakyan. Tinitigan niya ito habang pinagnanasaan. Sa sumunod na araw naman, habang si Larissa ay nagdidilig ng kanyang halaman, binasa naman ni Sunny ang kanyang sarili gamit ang hose. Nahuli niyang nakatingin si Larissa sa kanya. Kinabukasan, habang nakaupo si Larissa sa duyan sa kanyang beranda at nagkukunwaring nagbabasa ng libro habang palihim na sinusulyapan si Sunny. Nakita iyon ni Negro at naintindihan ang lihim na koneksyon sa kanilang dalawa. Isang gabi, habang nakadungaw si Sunny sa bintana, nakita din niya si Larissa na nakatayo sa kabilang bintana na malungkot na nakatingin sa kalangitan. Pagkatapos ay ibinaling nito ang kanyang tingin sa kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Malinaw na hindi siya binibigyan ni George ng sapat na oras sa kanyang pangangailangan. Kinaumagahan, nagtungo si Larissa kay Sunny habang nagtatrabaho ito sa garahe at binalaan niya itong tigilan na siya sa palaging pagsulyap sa kanya. Pinatigil naman siya ni Sunny at sinabihan si Larissa na kung nahuhuli niyang sinusulyapan siya nito, ibig lamang sabihin ay sinusulyapan din siya ng babae. Nang gabing iyon ay nagsalo-salo silang tatlo sa hapagkainan. Matapos maghapunan, habang naguhugas ng pinagkainan si Larissa sa kusina, inalok ni George si Sunny upang mag-inuman. Kumuha ang matanda ng isang bote ng whiskey at inutusan nito si Sunny na manguha ng tubig at kelo sa kusina. Nagtungo naman si Negro at gumawa ng unang hakbang kay Larissa. Nakatayo siya sa likod nito at nilamas ang kaliwang dibdib ng babae. Walang magawa si Larissa, ngunit mukhang nag-e-enjoy siya sa ginagawa sa kanya ni Sunny. Ngunit sumigaw si George at tinanong si Sunny kung bakit ang tagal nito. Naudlot ang nagbabagang pagnanasa, kaya bumalik na si Sunny sa sala dala ang yelo. Nais ni Sunny na magkaroon sila ng oras ni Larissa sa isa't isa, kaya gumawa siya ng plano. May itinatagong isang pulang kotse si George sa kanyang garahe na para sana kay Larissa, ngunit hindi ito umaandar dahil sira ang karburador nito. Naghanap si Sunny sa mga supplier online na ilang oras ang layo mula sa kanila, kaya minadali nito si George na bumili ng karburador bago pa man maubusan ng stock. Nasabik naman ang matanda at umalis kaagad. Ilang saglit lamang ay tumungo si Larissa sa garahe at nagtanong kay Sunny kung nasaan ang kanyang asawa. Ipinaalam ni Sunny na umalis si George at makakabalik lamang ito sa loob ng 4 na oras. Nang paalis na si Larissa sa garahe, bigla siyang hinablot ni Sunny sa kanyang kwitan gamit ang kamay nito na punong-puno ng grasa. Kunwari namang naiinis si Larissa sa umpisa dahil dinumihan siya ni Sunny, ngunit agad din naman siyang bumigay. Kaya natuloy sila sa pagtatali. Matapos ng mainit na nangyari sa dalawa, naligo si Larissa at siya namang pagdating ng asawa nitong si George. Inutusan siya ng kanyang asawa na bumaba upang ipakita ang regalong kotse na nasa garahe. Pinaandar ni Sunny ang kotse at sinabihan si George na subukan itong imaneho. Habang wala naman ang matanda, binalaan ni Sunny si Larissa na kailangan nilang mag-ingat upang hindi sila mabisto ng asawa nitong si George ang tungkol sa kanilang pagtataksil. Ayon naman kay Larissa ay unang pagkakataon pa lang siyang nagloko kay George at umabot pa ng 1 oras bago natanggal ang mga grasa sa kanyang katawan. Tumawa naman si Sunny at sinabing tawagan siya nito kung kailangan nito ng tagahilot, ngunit sinabihan siya ni Larissa na hindi na mauulit pa ang kanilang ginawa at kalimutan na ang nangyari. Bumalik na si George at ibinigay sa asawa ang susi saka ito hinalikan. Isang gabi, matapos maghapunan, ay nag-inuman ng 3 sa sala. Halatang lasing na ang matanda at nagsimula na naman si Sunny sa kanyang kwento tungkol sa isang lalaking pinagtataksila ng kanyang asawa. Pabiro niya itong sinabi upang patamaan si Larissa na nakaupo sa tabi ni George.
Nairita ang babae at nagpaalam sa asawa na matutulog na ito. Maraming natagay si George kaya nalasing hanggang sa makatulog sa couch. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Sunny kaya umakyat ito sa itaas at dahang-dahang hinanap ang kinaroroonan ni Larissa. Biglang lumabas si Larissa galing kung saan at itinulak si Sunny sa dingding at nagsimula silang muli sa pagtatalik na ipinagpatuloy nila sa kama na mag-asawa habang ang kawawang matanda ay lango sa alak at walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa itaas. Matapos ng pagpapasarap ng dalawa, nakahiga silang nag-uusap at nagkasundo sila sa kanilang lihim na relasyon. Kinabukasan, isinama ni George si Sunny sa isang lugar at sinabi na plano niya itong gawing motorsports park. Agad na ipinaalam ni Sunny ito kay Larissa at dinala niya ito sa lugar. Ayon sa babae ay iyon na ang kanilang pagkakataon at kailangan siya nito. Kinumbinsi pa nito si Sunny na dapat mawala sa kanilang landas ang matandang asawa upang mamana niya ang lahat ng kayamanan nito at wala nang makakahadlang pa sa kanilang pagmamahalan. Inutusan pa nito si Sunny na gumawa ng paraan na mawala si George. Dahil sa nais din ni Sunny na magsama na sila ng tuluyan ni Larissa, ay gumawa ito ng plano at palalabasin nilang aksidente ang pangyayari. Linlano nilang kunwari ay ipapatingin sa matanda ang sirang parte sa ilalim ng mabigat na traktor at habang inaayos ito ni George, ay hihilahin ni Larissa ang kadena kaya mababagsakan ito ng makina at mapipitpit hanggang sa matsugi. Ang planong iyon ay lalabas na aksidente at hindi sila paghihinalaan ng mga pulis. Samantala, nang dumating na ang takdang oras, hinila ni Larissa ang kadena kaya tuluyang napitpit ang kanyang asawa. Gayunpaman, kasabay nun ay naipit din ang dalawang kamay ni Sunny. Dumating ang mga pulis at nagdrama si Larissa na nagdadalamhati siya ng sobra sa pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit, nagsuspecha ang mga pulis kaya pinagtagni-tagni nila ang mga pangyayari at naisip nilang sina Sunny at Larissa ang may gawa ng krimen. Nagsimula silang inimbestigahan ng mga pulis ngunit wala silang inaamin. Sa sumunod na eksena, makikita sina Larissa at Sunny sa motorsports park na kanilang ipinagawa mula sa kayamanang naiwan ni George. Lumabas na ang resulta ng investigasyon at napag-alamang sangkot ang dalawa sa pagkatsugi ni George. Kinabukasan, ipinaalam ni Larissa kay Sunny na siya ay nagdadalang tao sa kanilang anak at hindi na lamang sana nila tsinugi si George. Hindi makakapayag si Sunny na madadamay si Larissa sa krimen kaya nangumbisal siya sa mga pulis na tanging siya lamang ang nag-iisang pumaslang kay George at isasakripisyo niya ang kanyang sarili alang-alang sa magiging anak nila ni Larissa. Dinala si Sunny sa bilangguan sa kanyang sentensya. Mula doon, nakikipag-ugnayan siya kay Larissa sa pamamagitan ng liham. Tinanong niya si Larissa tungkol sa kanilang anak at napag-alaman niyang sanggol na lalaki ang bunga ng kanilang kataksilan. Nagpadala pa ito ng larawan ng kanilang anak kay Sunny. Natuwa naman si Sunny at humiling pa na padalahan siya ng maraming litrato ng kanilang anak. Samantala, masisilayan naman ang maunlad na motorsports park kung saan makikita si Larissa sa kanyang opisina. Sa isang twist, hinalikan siya ng isang lalaki sa balikat at lumalabas pa lang ang lalaking iyon ay ang sanggano na naisaksakin si George sa panimula ng pelikula. Inutusan din ito ni Larissa na paslagin ang asawa, ngunit dahil hindi sila nagtagumpay, inakit at minanipula ng babae si Sunny para gawin ang plano sa asawa. Nagsinungaling pa ito na nagdadalang tao kay Sunny upang akuin ito ang lahat ng kasalanan. At ang mga larawan na kanyang ipinapadala kay Sunny ay litrato ng anak ng ibang tao. Mga kaboso, kung ikaw si Sunny, papayag ka bang akuin ang lahat ng kasalanan alang-alang sa pagmamahal? Ikomento lang po ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood at pakikinig.
ating tangkilikin ng magagandang pelikula sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang videos.